Mas malinaw na ngayon kung bakit nagsimulang gumuho ang kwento ng lakas na ibinebenta ng mga ayatollah ng Iran. Bago pa ang pinakamabibigat na dagop, sinisikap ng pamunuan ng Iran at revolusyonaryong gwardiya na palabasin sa publiko na kontrolado pa rin nila ang sagupaan sa larangang militar. Isang kinatawan ng Teheran ang nagsabi na mananatiling bukas ang kipot ng Hormuz, pero para lang sa mga barkong hindi konektado sa mga kaaway ng Iran at basta't susunod sila sa koordinasyon ng Iran. Pagkaraan, nagbanta ang gwardiya na isasara ang kipot kung atakihin ng Washington ang infrastruktura ng enerhiya ng bansa. Sa pagrepaso ng panukalang Amerikano para wakasan ang digmaan, ayon sa isang opisyal ng Iran sa Reuters, hindi makatarungan ng plano at nangangahulugan ito ng pagsuko ng kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang sarili. Ipinahayag niyang ipagpapatuloy ang digmaan pero nabasag ang bersyong ito dahil sa mga pangyayari. Noong Marso 27, dalawang barkong Tsino ang nagtangkang lumabas ng golpo sa kipot ng Hormuz pero bumalik din. Kahit lang hako ang Iran ng ligtas na pagdaan sa mga bansang kaibigan nila. Mabigat ang detalyeng ito dahil ipinapakita na kahit salita ng Tehran, hindi sapat para maibalik ang tiwala sa mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Kasabay nito, tinatalakay ng Pransya at 35 bansa ang posibleng misyon para muling buksan ang kipot. Ipinahayag ng United Arab Emirates ang kahandaan sumali sa internasyonal na puwersang mapoprotekta sa paglalayag. Ipinapakita ng Iran na kontrolado nila ang sitwasyon, pero ang ibang bansa ay kumikilos na para hadlangan ang pinsalang dulot ng Tehran. Dito dumating ang pinakasimbolikong dagok. Noong Marso 26, kinumpirma ng Estados Unidos ang pagkamatay ni Alireza Tangsiri, komandante ng hukbong dagat ng Revolusyonaryong Gwardiya sa isang pag-atake ng Israel. Hindi rin siya basta-bastang tao. Ayon mismo sa Reuters, mahalaga ang naging papel ni Tangsiri sa pagsasara ng Hormuz at isa siyang pangunahing tauhan sa pressure ng Iran sa dagat. Tinamaan ang sentro ng estratehiyang pandagat ng Iran, lalo na sa sensitibong bahagi ng digmaan. Nang bumagsak ang isang komandanteng konektado sa pangunahing kasangkapan ng panggigipit ng rehimen, nagsimulang humina ang naratibo ng kanilang lakas. Mahalagang maintindihan kung paano sinusubukan ng Iran panatilihin ang ganitong tindig. Gayunpaman, mahalaga ito. Noong Pebrero, nagpatuloy ang Teheran sa pag-atake, pagharang sa kipot at pagpapakitang kaya nilang tiisin ang mahabang kampanya. Pero mahirap ang kabilang bahagi ng kwento para sa mga ayatollah. Ayon sa Pentagon, bumaba ng halos 70% ang missile at drone attacks ng Iran mula simula ng digmaan. At higit sa 66% ng mga pasilidad sa paggawa ng missile, drone at mga kagamitang pandagat ay nasira o nawasak. Patuloy pa rin nagbabanta ang Iran, pero mas mahina na ngayon ang banta nila kaysa sa ipinapakita nila. Mas lalong naging malinaw ang kontradiksyon sa larangan ng diplomasya. Sa publiko, sinasabi ng Teheran na hindi nila tatanggapin ang pamimilit at na ang alok ng Amerika ay pabor lang sa interes ng Estados Unidos at Israel. Kasabay nito, nirepaso ng mga pangunahing opisyal ng Iran ang plano sa tulong ng Pakistan bilang tagapamagitan at nanatiling bukas ang pinto para sa formal na sagot na nagresulta sa 2 antas ng pakikidigma. Sa talumpati, nagmumukhang matatag ang rehimen, pero sa likod nito, naghahanap sila ng paraan para mabawasan ang pressure. Simple lang ang dahilan. Ang Hormuz ang pangunahing barahan ng Tehran sa negosasyon at kapag nawala ito, mawawala rin ang bigat nila sa militar, ekonomiya at politika. May isa pang malakas na palatandaan na nagsimulang mabasag ang kwento ng seguridad at kontrol sa loob ng rehimen. Noong Marso 26 iniulat ng Reuters na mas lantad ng sinusuportahan ng pinakamahigpit na paksyon sa Iran ang pagkakaroon ng bombang nuklear. Kasama rin ang pagsuspinde ng tratado sa hindi paglaganap ng mga sandatang nuklear. Kapag ang gobyerno ay nagpapahigpit ng pananalita sa gitna ng digmaan, kadalasan senyales ito ng kagipitan, hindi ng kapanatagan. Ang mensahe ay hindi na kampante kami, kundi kailangan namin taasan ang tono dahil tumaas na ang presyon at narito ang sentrong punto. Sinusubukan nilang ibenta ang imahe ng lakas sa pamamagitan ng mga banta, pampublikong pagtanggi, selektibong kontrol sa kipot ng Hormuz at retorika ng paglaban. Pero pagkatapos, nangyari ito. Umatras ang mga barko. Kahit may katiyakan mula sa Iran, pinag-usapan ng mga bansa ang puwersang muling magbubukas ng ruta. Isa sa mga pangunahing commander ng rehimen ay napatay. Ang estruktura ng militar ay nagkaroon ng matinding pagkalugi at sumabog ang gasto sa tao at ekonomiya.
Patuloy na mapanghanib at may kakayahang umatake ang Iran at sinusubukan pa rin itong maghasik ng takot. Ngunit ang imahe ng ganap na kontrol na sinusubukan ng mga ayatollah na panatilihin ay nagsimulang gumuho sa harap ng mga konkretong katotohanan, mahihirap at lalong mahirap itago.